gising ka na? Maaga ka nagising ngayon, ha? Oo. Oras na naman kasi para sa eleksyon. Pagmimitingan yun ngayon ng mga co-worker. Gusto kong dumating ng maaga. Ang bilis talaga ng panahon, no? Isang buong taon ka ng leader ng iglesia. Tama ka. Nitong nagdaang taon, wala akong gaanong nagawang praktikal na gawain. Napagtanto ko ngayong di malulutas ang problema kung walang realidad ng katotohanan. Hindi ako sigurado kung mananalo ba ako uli. Talagang nagsikap ka ngayong taon at marami ka natupad sa tungkulin mo. Sa tingin ko, wala kang dapat alalahanin. Tingnan na lang natin. Ano man ang mangyari, hahanapin kong katotohanan at gaganap sa tungkulin. Mama, Sabihin mo kay Lolo kakain na. Lolo, mag-aalmusal na. Xiaoshu, kailangan kong tulong mo ngayon sa shop. Teka, saan ka pupunta? Taga rito ka ba? Taga-silangan ako ng syudad. Anong pakay mo rito? Pupunta lang ako sa bahay ng tsuhin ko. Oo. Naglagay kami ng bantay sa bawat eskinita. Sige, tatawagan na lang kita. Ay, ikaw pala. Mrs. Wu, kumusta na yung likod mo? Ay, maayos na. Director Ma. Mrs. Wu, kumusta? Sino siya? Bago siya rito ah. Ah, siya si Miss Zhao. Sumasakit na naman kasing likod ko eh. Acupuncturist ko siya. Tama. Ako puncturist? Ganun na nga. Isa akong acupuncturist. Nakakagamot yun ng maraming sakit. Gaya ng stiff neck, sakit ng likod, o yung mga epekto ng stroke. Oo nga, napaka-epektibo nun. Total, mukhang matagal na kayo magkakilala. Pwede niyo akong tawagan kung kailangan niyo ako. Mababa lang ang bayad at garantisadong. Hindi. Maayos ang kalusugan ko. Sige na, diyan na kayo. Ha? Mauna na ako. Hello? Sige. Oo, papunta na ako. Tara na. Eto oh, ang bilis ng panahon no. Magbabantay lang ako doon ha, sige. Sige. Panahon na ng eleksyon. Napakahalaga ng pagpili ng tamang leader ng iglesia. Yung nagmamahal sa katotohanan at may mabuting kalooban ang makakaakay sa atin sa pagpasok sa realidad ng katotohanan. Kung pipili tayo ng walang katotohanan, pwede natin yung ikapahamak. Oo. Magbahagi muna tayo tungkol sa mga prinsipyo ng halalan para magkaroon ang lahat ng pag-unawa at kabatiran at makaboto ayon sa mga prinsipyo. Ganon ang pagpili ng mabuting leader. Tama. Tama. Nilantad ng iglesyang mga huwad na leader at antikristo. Natuto na tayo dahil nakita natin yung nangyari. Alam natin na di sila nakakagawa ng praktikal na gawain. Nagsasalita sila ng doktrina para manlinlang. At inaantala nilang pagpasok sa buhay ng mga kapatid na nakakasama sa kanila. Tama yun. Oo. Kaya lang naging leader ang mga huwad na leader at antikristong yun. Dahil hindi tayo bumoto ayon sa mga prinsipyo. Umasa tayo sa sarili nating mga ideya at haka-haka na nakasama sa lahat ng nasa iglesia. Oo nga. Pero ngayon, natuto na tayo ng leksyon. Kailangan nating bumoto ng mabuti. Pag bumoto tayo ayon sa damdamin at di sa prinsipyo, lalabanan natin ng Diyos at ipapahamak ang pinili niya. Tama ka. Mahalagang pagbahagi na ng mga prinsipyong ito. Hanapin natin ang katotohanan at malinaw na magbahagi. Alam mo, iniisip ko ang magaganap na eleksyon. Malalakas ang punto ng parehong leader ng iglesia. Yung praktikal na pagbabahagi ni Sister Shu, nakakalutas ng problema. Si Sister Zhao, bago pa lang at wala pang gaanong karanasan. Pero mahusay siya at magaling magbahagi. At responsable siya sa tungkulin niya. Sa tingin ko, sila pa rin ang dapat iboto. Ako rin. Pinag-isipan ko yan. Pareho silang dapat piliin. Walang kaduda-duda yun. Kung may mas matinong kandidato, ewan ko na lang kung sino yun. Ganun nga. Sister Wu,
Tapos ng pagtitipon, titignan ko sa labas. Sige. Ha? Anong kailangan niyo? Nandyan ba si Chinyu? Pa, sino yan? Sige. Chinyu. Sister Yang? Tuloy ka. Halika, pasok ka. Sige po. Nagtitipon kami nang dumating ang pulis. Kung di pinatunog ng bantay yung alarm, malamang nahuli na kaming lahat. Salamat sa protection ng Diyos. Buti na lang, nahanap kong bahay mo. Ligtas ka rito sa amin. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Chingyo, Po? nababalo ng CCP sa panguhuli sa mga mananampalataya. Kung mag-iingat ka ng isang pugante, naghahanap ka lang ng problema. Pareho kayong makukulong pag nahanap siya ng mga pulis. Yun ang wawasak sa pamilya natin. Di ba, sabi niyo gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Ang pinupuntiraya ngayon ng CCP, hindi kriminal. Mga mananampalataya. Dapat natin silang protektahan. Mabuting gawain niyo na pinagpapala ng Diyos. Pa, tama si Chinyu. Hinuhuli ng CCP ang mga mananampalataya na parang kriminal. Matindi sila. Pararangalan tayo ng Diyos kung poprotektahan natin ang mga kapatid na yon. Kaya suportahan niyo na lang siya. May nagsumbong sa pagtitipon ni na Sister Yang. Ganun nga. Heto. Hinahanap siya ngayon ng pulisya. Kaya hindi pa siya pwedeng umuwi. Pero, teka lang. Hindi mananampalataya ang biyenan mo, di ba? At abala ka sa iglesia. Mas maganda siguro kung sa iba na lang muna manatili si Sister Yang. Kung ganun, saan siya dapat manatili? Eh kung sa amin na lang kaya? Bagong mananampalataya pa lang ako, di pa ako kilala. Kaya ligtas siya sa amin. Sige, ganun na lang. Sa pagtitipon, dito na lang siya dadalo. Ilang pagtitipon na nadaluhan ko kasama siya. Lagi siyang praktikal kung magbahagi. Pahawakin kaya natin siya ng maliit na grupo. Mabuti pa nga. Ngayong araw, pagbahagi na natin ng tungkol sa eleksyon natin. Huwag kayong mahihiya kung meron kayong mga tanong. Ang totoo, mayroon akong isang tanong. Alam ko na, yung mahal ang katotohanan at may realidad nito ang nararapat. Dahil yun lang ang paraan para maakay tayo sa katotohanan. Pero papaano natin malalaman kung sinong may realidad ng katotohanan? Halimbawa, yung ilan nakakagawa, nakakapangaral, nakakapaggugol ng sarili at nakapagbibigay ng suporta sa mga kapatid. Yun bang pagkakaroon ng realidad ng katotohanan? Tama. Marami na tayong napagbahaginan tungkol sa paksang yun. Pero oras na may mangyari na, wala akong gaanong pangunawa. May ilang taong mahuhusay at madaling nauunawaan ng katotohanan. May liwanag ang pagbabahagi nila ng salita ng Diyos. Nauunawaan nila ang katotohanan at may realidad sila nun. Yun ba ang tamang paraan para tingnan yun? Isang magandang katanungan yan. Kailangan natin yung pagbahaginan. Malinaw ang salita ng Diyos tungkol sa paksang to. Basahin natin para maunawaan natin. Okay, sige. Ang pagtataguyod at pagpapaliwanag sa salita ng Diyos ay di nangangahulugang taglay mo ang realidad.
Di kasing simple ang mga bagay gaya ng iyong akala. Ang pagtaglay ng realidad ay di batay sa iyong sinasabi, kundi sa iyong sinasabuhay. Pag naging buhay at likas na pagpapahayag mong salita ng Diyos, saka masasabing may realidad ka. At dun ka lang maituturing na nagkamit ng pag-unawa at tunay na tayog. Kailangan mong makaya ng matagalang pagsusuri at maisabuhay ang wangis na hinihingi ng Diyos. Hindi ito dapat sa anyo lang, dapat likas tong dumaloy mula sa iyo. Sa gayon ka lang magtataglay ng realidad at makakamit ang buhay. Ang mabubuting kawal ng kaharian ay di sinasanay na maging mga taong nakakapagsalita lang tungkol sa realidad o nakakapagyabang. Bagkus sinasanay silang isabuhay ang salita ng Diyos sa lahat ng oras, upang di sumuko anumang dagok ang kanilang kaharapin. At laging mabuhay alinsunod sa salita ng Diyos at hindi bumalik sa mundo. Ito ang realidad na sinasabi ng Diyos. Ito ang hinihingi ng Diyos sa tao. Ang tunay na gumugugol ng sarili para sa Diyos ay naglalagay ng buo nilang pagkatao sa harap niya. Tunay silang nagpapasakop sa pagbigkas niya at naisasagawang mga salita niya. Ginagawa nilang saligan ng pag-iral nilang salita ng Diyos at nagagawa nilang hangarin ang mga bahagi ng pagsasagawa sa salita ng Diyos. Ang mga gayong tao'y tunay na namumuhay sa harap ng Diyos. Kung ang ginagawa mo'y kapaki-pakinabang sa iyong buhay at sa pamamagitan ng pagkait pag-inom ng salita niya'y natutugunan mong kailangan at kakulangan mo para magbagong disposisyon mo sa buhay, kung gayon mapapalugod nito ang kalooban ng Diyos. Kung kumikilos ka alinsunod sa hinihingi ng Diyos, kung di mo pinalulugod ang laman sa halip ay ang kalooban niya, ito'y pagpasok sa realidad ng salita niya. Amen. Malinaw ang salita ng Diyos. Ang realidad ng katotohanan di nababase sa pananalita o kung kaya ng taong magdusa para sa tungkulin niya. Ang importante ay kung naisasagawa nila ang katotohanan o kung nabubuhay sila sa salita ng Diyos, yun ang mahalaga. Sang-ayon ako. Tama yun. May ilang may kakayahan, nakakatulong at nakakaliwanag para sa mga taong pagbabahagi nila ng salita ng Diyos. Pero kung kulang sila sa pagsasagawa at ginagawa lang ang gusto nila pag may nangyari, anumang sabihin nila, magiging hungkag at di praktikal. Hindi nila masasabi sa inyo ang diwa ng katotohanan dahil hindi pa nila yun naisasagawa. Tama. Makakapasok ba sa katotohanan ng mananampalataya ang hindi nagsasagawa ng katotohanan? Malabo Siyempre hindi. Sa tingin ko, hindi. Mismo. Masasabing may realidad ng katotohanan ng isang tao kung isinasagawa niya yun. Kung may prinsipyo bang mga salita't gawa niya, at kung tinataguyod niyang katotohanan at pinoprotektahan ang gawain ng iglesia, at kung tapat sila sa Diyos sa tungkulin nila, ang ganong tao ang may realidad ng katotohanan. Tama ang sinabi mong yan. Ang di nagsasagawa ng katotohanan di makakapasok sa realidad. Nung nagsisimula pa lang ako, kunti lang ang naunawaan ko. Nakinig ako sa mga pastor na ipaliwanag ang Biblia. Kaya kaalaman lang sa Biblia ang nakuha ko. Di ko alam yung tungkol sa realidad ng katotohanan. Nagdasal lang ako sa Panginoon para dalhin ako sa kaharian ng langit. Nakakaawang katayuan ko kung iisipin. Ang pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos at pagdanas sa paghatol ng salita niya ang nagpaunawa sa akin sa katotohanan. At nagpakita na ginawa akong tiwali ni Satanas, na mayabang ako at isang tuso rin. Nangdaya ako para protektahan ang sarili kong interes. Pinakita ko nagsisikap ako, pero ang gusto ko lang talaga yung biyaya ng kaharian. Wangis ba ng isang tao ang isinabuhay ko? Nagsimula akong kamuhian ng sarili ko. Pinabayaan kong sarili ko at ang pagsasagawa ng katotohanan. Sa wakas, nagpasakop din ako sa Diyos. At ngayon, kahit nabago na ako ng konti, nagsasalita pa rin ako ng doktrina at kulang pa sa realidad. Natanto kong kung wala ng pagdanas ng paghatol sa salita ng Diyos, di natin malalaman ang likas na kasamaan natin at di natin maisasagawa ang katotohanan. Paano tayo magkakaroon ng realidad ng katotohanan? Karapat-dapat ba tayo sa kaharian ng Diyos? Tama ang sinabi mong yan. Halos buong buhay akong naipit sa relihiyon. Hindi ko naunawaan ang katotohanan. Bulag akong nagtiwala sa mga pastor. Naisip ko, dahil marami silang alam sa Biblia, may realidad sila ng katotohanan. At anong nangyari? Napakaraming katotohanang pinahayag ang makapangyarihan Diyos, pero di nila hinangad na marinig ang tinig ng Diyos. Nilapastangan nila makapangyarihang Diyos. At pinigil tayong siyasatin ang tunay na daan. Sa katunayan, muntik na nila akong malinlang. Ang mga pastor at elder, walang realidad ng katotohanan.
Isa lang silang grupo ng mga ipokritong pariseo. Ganun nga. Ganun nga. Natanto kong ang pagkakaroon ng realidad, hindi base sa mga bagay na sinasabi mo, kundi sa kung paano ka nagsasabuhay. Pag may nangyayari, yun nakakapagsagawa ng katotohanan. Nakakalutas ng problema. Gamit yon at nakakatulong sa iba na sumunod sa kalooban ng Diyos, siyang may realidad ng katotohanan. Oo. Kapag hindi gaya ng pagkaunawa ng tao ang gawain ng Diyos o kapag pinipino tayo, hinahayag ng asal natin kung may realidad tayo ng katotohanan o wala. Oo, tama yun. Maraming taon na ang nakakaraan, nahalala kong leader ng iglesia. Ramdam kong pagtataas yun ng Diyos sa akin. Marubdob ang pagmamahal ko sa tungkulin at nakahanda akong maghirap. Ibinabahagi ko ang pagkaunawa ko sa salita ng Diyos. Akala ko alam kong katotohanan at may realidad ako noon. Ang akala ko tapat at masunurin ako. Mataas ang tingin ko sa sarili ko. Naging mayabang ako, matigas at walang ingat. Di ako nakikinig sa sinasabi ng mga kapatid. Kaya tinanggal ako sa hinahawakan kong tungkulin. Para akong sinakluban ng langit at lupa. Naisip kong kundi na ako leader, ano pang natira? Ano pang aasahan ko sa hinaharap? Simula nun talagang naging miserable na ako. Ayoko nang gumawa ng tungkulin. Doon lang ako lumapit sa Diyos at nagbasa ng mga salita niya. Sabi ng Diyos, nasusuklam ako sa nagsasalita lang ukol sa teorya ngunit walang realidad. Sila ang pinakamalakas ang hiyaw pag gumagawa. Ngunit natutumba pag hinaharap sa realidad. Di ba nito pinakikitang wala silang realidad? May ilang taong inaarmasan lang ang sarili ng ilang katotohanan para sa kagipitan o upang pabayaan ang sarili nila tulungan ng iba. Di upang lutasin ang sarili nilang kaguluhan. Tinatawag natin silang mga taong walang pag-iimbot. Tinuturing nilang iba bilang puppet ng katotohanan at ang sarili nila bilang dalubhasa nun. Tinuturuan ng ibang maniwala sa katotohanan at huwag maging pasibo. Habang sila'y nanonood lang sa tabi. Anong uring tao sila? Armado ng ilang katotohanan upang turuan lang ang iba, ngunit walang ginagawa upang maiwasan ang sariling pagkawasak, kalunos-lunos. Amen. Kung ang salita nila'y makakatulong sa iba, bakit di nila matulungan ang sarili nila? Dapat natin silang tawaging mga ipokrito na walang realidad. Dahil dito nagnilay ako sa sarili. Bilang leader ng iglesia, mga tamang bagay ang sinabi ko sa lahat. Sa tungkulin, walang kaibahan ng katayuan ng mga tao. Anumang mga tungkulin natin, itinakda yun ng Diyos. Dapat nating sundin ang lahat ng pag-aayos niya at sikaping mapalugod siya. Matapos akong matanggal at mawala ng katayuan, naging negatibo ako at nagreklamo. Niayaw ko nang gawin ang tungkulin ko. Paano yun naging pagpapasakop o katapatan sa Diyos? Tapos natanto kong pagbigkas lang ng doktrinang ginagawa ko pero wala akong realidad ng katotohanan. Sa paglalantad ng Diyos, naunawaan kong ang pag-unawang nakamit ng walang karanasan, hindi maaaring maging praktikal. Di yun makakalutas ng problema. At babagsak tayo sa pagsubok, di makakapanindigan. Tama yan. Ang pagsasalita ng doktrina nang lilito lang ng tao, nagiging ipokritong fariseo ka na nasa landas ng paglaban sa Diyos. Itong nangyayari pag di ka nagsikap na maranasan ang salita ng Diyos. Oo, tama yun. At ngayon, natanto kong kahit may kaalamang espiritual, wala pa rin akong realidad kung aasa ako sa sariling pag-iisip. Ang realidad ng katotohanan nangangailangan ng pagsasagawa ng salita ng Diyos. Ng gawain ng banal na espiritu, pati na rin ang kooperasyon natin. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napaka-praktikal ng pagbabahaging to. Akala ko dati, ang pagkakaroon ng realidad ng katotohanan tungkol lang sa pangangaral. Oo nga. Ngayon nauunawaan ko na sa wakas na wala yung kinalaman sa kakayahang magdusa o galing sa pagsasalita ng tao. Kundi kung kaya nilang isagawang katotohanan at sundin ng Diyos, kung tapat sila sa Kanya at kung mahal nila ang Diyos. Tama yan. Kahit magaling silang magsalita, kung di nila kayang isagawa ang katotohanan sa realidad, doktrina lang ang sinasabi nila. Oo. Ang ganda ng pagbabahagi ngayon. Salamat sa Diyos. Nakakatuwang pagbabahaging ito. Sinabi mo pa, nakakapagpaliwanag. Totoo yan. Sister Xiao, Ha? hindi pumunta sa pagtitipon kahapon si Xiaoye. Anong problema? Nakita ng mga magulang niya sa TV na hinuhuli ang mga
Mananampalataya, kaya binawalan nila siyang manalig. Binabantayan siya at di na pinadadalo sa pagtitipon. Hahanap ako ng paraan para mabahaginan siya. Sister Xiao, Buti nakarating ka. pumunta ako sa bahay ng tiyahin ko kagabi at nandun si Sister Yang. Kung gano'n, nagbahagi na sa'yo si Sister Yang. Nauunawaan ko na ngayon ang kalooban ng Diyos. Ginagamit niya ang ganitong paniniil at pagsubok para perpektuhin ang pananalig ko. Mga aral tong kailangan kong matutuhan pag may ganitong pangyayari. Napakahirap at mapanganib ang landas ng pananampalataya dahil isang madilim na lugar ang mundo natin at napakasama ng CCP. Pero kung di ganito ang sitwasyon, di ko to makikita ng malinaw. Mabuting natutuhan mo yan. Si Sister Yang ang hahawak ng pulo ngayon. Maganda't praktikal ang pagbabahagi niya. Binibigyan ako nun ng landas. Oo nga, maganda ang pagbabahagi niya. Oo nga, gusto ko rin ang pagbabahagi niya. Nandito na pala kayo. Magandang araw. Kumusta? Dumating na ba yung order ko? Oo, nandun sa likod. King Yu, sabi ng mga leader natin, ilagay daw si Sister Yang sa election ballot. Mabuti kung ganun. Kumpara kay Sister Yang, ang laki ng kakulangan ko. Kailangang mas magsikap pa ako. Sa pagpapatupad ng mga prinsipyo sa eleksyon, nalaman namin mga teorya lang ang nauunawaan ng karamihan. Bago ang eleksyon, nagbahagi na tayo tungkol sa prinsipyo sa pagpili ng leader. Pero ang ilang tao, kulang pa rin sa pag-unawa. Binuboto nila yung mukhang likas na matalino at magaling magsalita. Pero hindi makataguyod ng mga prinsipyo o makapagsagawa ng katotohanan. May ilang tao na nahahalal lang dahil sa pagsasalita ng doktrina at di makagawa ng praktikal na gawain. At yung mga tapat at nagbabahagi ng katotohanan para lumutas ng problema, inaayawan. May prinsipyo ba ang ganong halalan? Wala. Dahil doon, nitong mga nakaraan, pinag-usapan natin ang ilang karanasan sa kabiguan ayon sa salita ng Diyos. Nakatulong yun sa pagbabahagi natin. Pag meron na tayong pagkilala at pag-unawa sa mga prinsipyo ng halalan, makakapili tayo ng mabubuting leader na may prinsipyo. Sa ganon tayo makakapasok sa katotohanan. Oo nga. Oo nga. Sister, matagal ka na rin namin kasama. Anong mga problemang natuklasan mo sa iglesia natin? Sabihin mo. Sabihin mo sa amin. Nitong mga nakaraan sa pagtitipon, nakita kong maraming tao ang di talaga nakakaunawa sa sarili nila. Nakikita nilang katotohanan ang binubunyag ng salita ng Diyos pero hindi yun ang tunay na kaalaman sa sarili. Ang talagang kailangan nilang malaman ay ang tiwali nilang diwa at sitwasyon. At dapat nilang madala ang
sarili nila ayon sa salita ng Diyos. Pag makitang tiniwali sila ni Satanas at pinuno ng disposisyon niya, kamumuhian nila ang sarili nila. Nangyayari yun pag kilala natin ang sarili natin. Nang nagsalita ang mga kapatid tungkol sa pagkilala sa sarili, alam nilang may tiwali silang mga disposisyon. Pero malabo ang pag-unawa nila. Nalilito sila sa detalye kung paano nila nilalantad ang mga napakasamang disposisyong to. Kung ano ang likas na kumokontrol sa kanila at nasa ng ugat ng lahat ng yon. Pag may nagsasalita tungkol sa kaalaman sa sarili, ang sinasabi lang nila mayabang sila, tiwali o kumikilos na paimportante pero hindi nila maipaliwanag kung paano sila naging mayabang o tiwali o kung ba't sila ganun kumilos o kung paano nila yun ipinapakita o kung ano ang ugat nun. Gaya ng pag nagkaiba ang opinyon ng magkasama sa tungkulin. Kakapit sila sa opinyon nila pero di alam ang motibo nila. Di nila maunawaan ang isipang kumokontrol sa kanila. At di rin nila maunawaan ang kinahinatnan ng di paglutas sa mayabang nilang disposisyon. Inaamin lang nila na may tiwali silang disposisyon pero wala silang tunay na kaalaman o pagkamuhi sa likas nilang katiwalian. Kung ganon, di nila makakamit ng tunay na pagsisisi. Kaya sa tamang panahon, babalik ang problema nila at hindi nila matatakasan ang pagkakagapos. Dahil doon kaya yung ilang kapatid, mabagal ang pag-asenso sa buhay nila. Tama yan. Oo nga, tamang sinabi mo Oo yan. nga. Sister Yang, talagang tama ang mga sinabi mo. Napakababaw ng kaalaman ko sa sarili. Bilang leader, nagsasalita ako ng doktrina at di makalutas ng mga praktikal na problema. Kaya gaya ko, doktrina rin ang sinasabi ng lahat. Akala nila nauunawaan nila. Pinapakita nung hindi ako bagay maging leader. Umaasa ako sa pag-unawa ko sa maraming bagay. At di hinahanap ang katotohanan. O sinusubukan lutasin ang problema batay sa salita ng Diyos. Matapos yung pagnilayan, wala nga akong katotohanan. Masasabing di ko yun nauunawaan. Na dahilan kaya malabo ang kaalaman ko sa sarili. Ni hindi ko makita kung gaano ko ginawang tiwali ni Satanas. Kung meron ba akong kabaitan. Kaya di ko magawang kamuhian ang sarili ko. Yun ang ugat ng lahat. Oo nga. Nakikita ko nang, pag walang tunay na kaalaman sa sarili, di tayo makakapasok sa buhay. Kahit leader tayo, umaasa tayo sa doktrina para sa gawain natin. Nakakasama yun sa pinili ng Diyos. Oo nga. Magtutuon na ako ngayon sa pagpasok ko sa buhay. Mas kikilalanin ang sarili ko. At lulutasin ang problema ko bago ko ayusin ang problema ng iba. Tama yan. Walang pagpasok sa buhay kung walang kaalaman sa sarili. May ganun din akong problema. Lagi ako naglalantad ng mga tiwaling disposisyon, pero hindi ko yung tinatalakay. Pag nakakagawa ako ng mali, hindi ko yung inaamin. Hindi ba kaipokritohan yun? Praktikal ang pagbabahagi ni Sister Yang. Bilang diakono sa pagdidilig, nagtuon lang ako sa pagiging masipag. Akala ko, mariyalidad ako ng katotohanan. Pero kung titignan, isa rin akong ipokrito. Bihira akong pag-usapan ng mga pagkakamali ko o ang tungkol sa tiwali kong disposisyon. Ang sinasabi ko lang yung tungkol sa kaalaman ko. Hindi ako makapagbahagi sa prinsipyo ng pagsasagawa ng katotohanan. At iniiwasan ko ang mga problemang sinasabi ng mga kapatid. Ang totoo, wala akong nagawang praktikal na gawain. Minsan, nakokonsensya ko ron pero inaaliw kong sarili ko. Gaya ng wala akong ginawang masama. Karapat dapat akong purihin sa pagsisikap ko. Ganun ang pangangatwiran ko. Matapos ang lahat, wala pa rin akong gaanong karanasan sa pagsasagawa ng salita ng Diyos. Hindi ko hinahanap ang katotohanan. Mukhang kailangan kong mas pagsikapan ng pagkilala sa sarili ko. Oo. Kung hindi, nasa maling landas ako't mapapahamak at hadlang akong pagpasok ng iba sa buhay. Tama. Ganon din ako. Kailangan ko ring magnilay sa sarili ko. Oo. Praktikal ang sinasabi niyong lahat. Lahat tayo may problema sa kaalaman sa sarili. Bilang leader ng iglesia, responsable ako. Ako talagang walang realidad ng katotohanan. Di ko kayo naakay sa tamang landas. Meron akong utang sa Diyos. Kailangan kong magsisi. Chinyu,
May bumabagabag ba sa'yo? Pag-usapan natin yon. Hindi, ayos lang ako. Hapon ay susunduin ko pa ang anak ko. Mauna na ako. Umapaw na yung sabaw. Pagkatapos ito naman, nasusunog na. Tingnan mo, natutong na. Ay, tama na nga. Magluluto na lang ako uli. Hindi naman problema yan eh. Ano ba kasing problema? Okay ka lang? Siyempre, okay lang ako. Ako na lang kaya ang gagawa niyan. Hindi na kailangan. Hayaan mo ako rito. Sister, may problema ka ba sa mga tungkulin mo? Wala naman. Sister Zhao, Lishin? nasundan si Sister Wang habang papunta sa pagtitipon. Malamang agent yun ng CCP. Nahirapan daw siyang iligaw yun. Naku, hindi naligtas dito si Sister Yang. Kailangan na natin siyang ilipat. Nilipat na namin siya kina Sister Zhang. Ay, mabuti yun. Mag-usap muna tayo. Minamanmanan ba si Sister Yang? Nung tinanong ko siya, sabi niya hindi naman. Kung nandun siya kina Sister Wang at lumalabas araw-araw, mahirap malaman kung minamanmanan siya. At kung ganun nga, manganganib ang iglesia dahil sa paglabas-labas niya. Sa tingin ko, mas maganda kung magtago muna siya. Itigil muna natin ang tungkulin niya. Ano sa tingin niyo? Kung hindi siya minamanmanan, bagong tirahan lang ang kailangan niya. Tama ba na itigil na muna ang mga tungkulin niya? Pag nagtago siya, mas ligtas ang iglesia, pati na rin ang sarili niya. Kung hindi siya minamanmanan, bagong tirahan lang ang kailangan niya. Tama ba na itigil na muna ang mga tungkulin niya? Sa tingin mo ba magiging ligtas si Sister Yang kung nasa bahay lang siya? Yun ba talaga ang pinakamagandang paraan? King Yu, kailangan kitang kausapin tungkol sa ilang nahalata ko. Oo, sige. Simula na maging kandidata si Sister Yang, nahalata ko na iniit sa puwera mo siya. At nung nakaraan, nung binanggit niya yung mga kakulangan sa buhay iglesia, umamin ang lahat at tinanggap yun. Puwera sa'yo, na mukhang nag-aalangan. At ngayon, hinahadlangan mo siyang makitipon at gumawa ng tungkulin. Sinasabi mong para yun sa kaligtasan niya. Meron ka bang anumang personal na motibo rito? Napagnilayan mo na ba yon? Kung iniit sa puwera mo siya para protektahan ang reputasyon at katayuan mo, isang seryosong problema yan. Kailangan nating matakot sa Diyos bilang mga mananampalataya, lalo na bilang mga leader. Kung pangalan at katayuan ang hahanapin natin sa halip na ang katotohanan, landas yun ang paglaban sa Diyos. At magkakasala tayo sa disposisyon niya. Sa paglahok ni Sister Yang sa buhay iglesia, nakakapagsalita siya tungkol sa realidad ng katotohanan at inaayos niya ang problema ng mga tao. Napakalaking tulong nun sa pagpasok natin sa buhay. Bakit hindi mo yun pahalagahan? Kung naghahanap ka ng mga dahilan para ihiwalay siya,
Paano mo yun mapasasang-ayunan sa konsensya mo? Paano mo yun ipapaliwanag sa Diyos? Bilang mga leader ng iglesia, dapat niyong malaman kung paano tumuklas at luminang ng talento at di mainggit sa mahuhusay. Sa ganitong paraan, ang tungkulin mo'y kasiyasiyang magagampanan at matutupad mong iyong responsibilidad at magiging matapat. Takot ang ilang taong maging mas sikat sa kanila ang iba at mahigitan sila. Nagtatamo ng pagkilala habang sila naman ay kinaliligtaan. Dahil dito inaatake at binubukod nila ang iba. Hindi ba ito pagkainggit sa mga may talento? Hindi ba makasarilit nakakasuklam ito? Anong klaseng disposisyon ito? Napakasama nito. Sarili lang ang iniisip. Sariling nais lang ang binibigyang kasiyahan. Walang konsiderasyon sa tungkulin ng iba. At iniisip lang ang sariling interes. At di ang interes ng bahay ng Diyos. May masamang disposisyon ng ganitong tao at di sila mahal ng Diyos. Bawat isa sa inyo ay nakaakyat na sa tuktok ng maraming tao upang maging mga ninuno ng masa. Kayo'y sukdulang di makatwiran. At kayo'y naguhuramentado sa gitna ng lahat ng uod, naghahanap ng maginhawang dako. Hindi niyo alam ang inyong lugar, gayon may naglalaban-laban pa rin kayo sa isa't isa at sa dumi ng hayop. Anong mapapala niyo sa ganyang laban? Kung totoong may paggalang kayo sa akin sa puso niyo, paano niyo nagagawang mag-away-away sa aking likuran? Gaano man kataas ang katayuan mo, hindi ba't isa ka pa rin umaaling-asaw na maliit na uod sa dumi ng hayop? Kaya mo bang magpatubo ng pakpak at maging kalapati sa himpapawid? Maganda't praktikal ang pagbabahagi niya. Binibigyan ako nun ng landas. Salamat sa Diyos. Ang praktikal ng pagbabahaging ito. Oo nga. Gusto ko rin ang pagbabahagi niya. Sa tingin ko, mas maganda kung magtago muna siya. Itigil muna natin ang tungkulin niya. Ano sa tingin niyo? Hindi ba nakikipaglaban lang ako kay Sister Yang para sa katayuan? Nang makita ko kung gaano kapraktikal ang pagbabahagi niya sa katotohanan at kung paano nasiyahan sa kanya ang lahat. Nainggit ako at initsapwera ko siya. Umaasa ako sa sariling pag-unawa na suspindihin siya sa tungkulin niya. Paano ako nakagawa ng ganong kasamang bagay? Diyos ko, talagang wala nga akong pagkatao. Sister, gusto kong humingi ng tawad. Nang makita kong gustong-gusto ng lahat ng pagbabahagi mo at pinagtatanungan ka, nainggit ako. Nag-alala akong baka ikaw ang iboto nila, imbis na ako, kaya nakipagkumpetensya ako. At pagkatapos, isinaayos ko na magtago ka at itigil ang tungkulin mo. Talagang wala akong pagkatao.
Hinabol ka ng pulis. Ang dami mong pinagdaanan para makatakas. Sa halip na palakasin ang loob mo, kinainggitan kita at initsapuera. Patawarin mo ako. Nahihiya ako dahil sa sinabi mong yan. Nakita kong mapagkompetensya ka at talagang gusto kong magbahagi sa'yo. Pero nagkaroon ako ng mga alalahanin. Akala ko hindi mo lang mapigil na ihayag ang katiwaliang yon. Kaya hindi na ako tumulong. Di ako kumilos ng may pagmamahal. Kaya patawarin mo rin ako. Huwag mong sabihin yan. Malakas ang paghahangad ko ng katayuan. Praktikal ang pagbabahagi mo at nilulutas mong problema ng iba. Malaking tulong sa aming lahat yon. Napakalaking tulong. Hindi gaya ko. Sinubukan kitang paalisin para ako pa rin ang leader. Bakit ako gumawa ng ganong bagay? Di ako gumagawa ng tungkulin. Kasamaan ang ginagawa ko. Ba't ba ako naghahangad ng pangalan at katayuan? Ba't di ko mabago ang disposisyon ko? May alam akong lumang kasabihan. Nakakabayong sakit pagdating pero nakapaalang pag-alis. Nakaugat ng malalim ang satanikong kalikasan sa mga taot. Di tayo magbabago ng walang pagkastigo't paghatol. Malakas din ang paghahangad ko sa pangalan at katayuan. Nangailangan ng matagal na pagtabas, pagsubok at pagpipino bago ko nakamit ang pagbabago. Ang paghahangad ng katayuan ay paraan para subukang kontrolin ng iba, para sambahin at sundin kanila. Pero hindi ba ganun naman ang lahat ng tao? Sa ganun kinokontrol ng napakasamang disposisyon ng tao. Napakaraming salita ang ipinahayag ng Diyos para iligtas tayo. Kailangan nating maranasan ang paghatol ng salita ng Diyos bago natin mabagong mga disposisyong to. Salamat sa Diyos. Mas mabuti ng pakiramdam ko matapos natin tong pag-usapan. Isang napakasamang disposisyon ng paghahangad ng katayuan. At kailangan natin yung matutunan. Oo. Paano natin dapat danasin ang paghatol ng Diyos para madalisay tayo? Magbahagi tayo tungkol sa tanong na yon sa pagtitipon bukas. Sige. Napakadakila talaga ng Diyos, ano? Sa proseso ng pagkatuto ng tao ng kaalaman, gagamitin ni Satanas ang anumang paraan. Ito may pagpapaliwanag sa mga kwento, simpleng pagbibigay sa kanila ng kapirasong kaalaman, o pagpapahintulot sa kanila na pasiyahin ang kanilang kagustuhan, o mapalugod ang kanilang mga mithiin. Sa anong daan ka ba nais akayin ni Satanas? Sa katunayan, gaano man katayog ang mga mithiin ng tao, gaano man katotoong mga pagnanais ng tao, o gaano man kaangkop ang mga to, ang lahat ng nais matamo ng tao, ang lahat ng hinahanap ng tao'y di may iwasang nakadugtong sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang mahalaga sa buhay ng bawat isang tao. At mga bagay itong balak ikintal ni Satanas sa tao. Anong dalawang salita ito? Ang mga ito'y katanyagan at pakinabang. Ginagamit ni Satanas ang katanyagan at pakinabang upang kontrolin ang iniisip ng tao. Hanggang sayo na lang ang maaari nilang isipin. Nagsusumikap sila para sa katanyaga at pakinabang. Nagtitiis ng paghihirap at kahihiyan. Isinasakripisyo ang lahat at gumagawa ng
anumang hatol o desisyon para sa katanyagan at pakinabang. Sa ganitong paraan, iginagapos ni Satanas ang tao sa kadenang hindi nakikita. Ang mga kadenang ito ay nakapasan sa mga tao at wala silang lakas ni tapang na itapon ang mga ito. Kaya walang kaalam-alam, dinadala nila ang mga kadenang ito at nakagulapay na, lumalakad ng hirap na hirap. Alang-alang sa katanyag at pakinabang, lumalayo sa Diyos ang mga tao at pinagtataksilan siya. At mas lalo silang nagiging masama. At kaya, nasisira ang bawat salinlahi sa gitna ng katanyagan at pakinabang ni Satanas. Sa paghahangad nyo, mayroon kayong napakaraming pagkaunawa, inaasam at hinaharap. Ang kasalukuyang gawain ay para pakitunguhan ng pagnanasa ninyo para sa katayuan. At ang inyong maluluhong pagnanasa, ang mga inaasam, katayuan at pagkaunawa ay klasikong representasyon ng satanikong disposisyon. Ang dahilan na ang mga bagay na ito'y umiiral sa puso ng mga tao'y dahil sa palaging sinisira ng lason ni Satanas ang kaisipan ng mga tao. At laging di maiwaksi ng mga tao ang panunuksong ito mula kay Satanas. Namumuhay sila sa gitna ng kasalanan ngunit di naniniwalang ito'y kasalanan. Sa maraming taon, ang mga kaisipang isinasapamuhay ng mga tao ay sumisira sa mga puso nila. Hanggang sa punto na sila naging mapanlinlang, duwag at kasuklam-suklam. Hindi lang sila kulang sa paninindigan at kapasyahan. Sila rin ay naging ganid, mayabang at matigas ang ulo. Sila'y lubos na kulang sa anumang kapasyahan na dumaraig sa sarili. At wala silang tapang upang iwaksi ang panghihigpit ng madidilim na impluwensyang ito. Napakabulok ng mga kaisipan at buhay ng mga tao na ang pananaw nila sa paniniwala sa Diyos ay di pa rin matingnan sa kapangitan. At kahit kapag nagsasalita ang mga tao tungkol sa mga pananaw nila sa paniniwala sa Diyos, ito'y di kayang pakinggan. Lahat ng mga tao ay duwag, walang kakayahan, kasuklam-suklam at marupok. Di sila nakadarama ng pagkasuklam sa mga puwersa ng kadiliman. At wala silang pagmamahal sa liwanag at katotohanan. Sa halip ginagawa nilang lahat upang mapaalis sa mga ito. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Napaka-praktikal ng mga salita ng Diyos. Noon, hindi natin makita kung ano talaga ang pangalan at katayuan. Tama. Akala natin positibo yun. Isang mahalagang layunin sa buhay. Tama yun. Mula pagkabata, tinuruan tayo tungkol sa materialismo at ateismo. At mga ideya mula sa mga bantog. Gaya ng, bawat tao para sa sarili niya. Ang mga may utak, pinamumunuan ang may lakas. At ang mga scholar ang pinakamatataas na tao. At saka yung bigyang karangalan ng mga ninuno ang alingaw-ngaw ng buhay ng taong pamana niya. Tama. At saka, dapat sikapin ng taong maging mas magaling sa kauri niya. Dati, ang mga ideyang yon ang isinasapamuhay natin. Sinamba natin ang pagkakamit ng katayuan. At sinubukang makaangat sa ibang tao. Para saan? Naging mas mayabang at kasuklam-suklam tayo. Gusto nating magkamit ng kapangyarihan at kontrolin ng iba. Tama yun. Patuloy lang tayong nagsusumika para sa kapangyarihan. Gusto nating kontrolin ang iba gaya ng mapang-aping pinuno. Di ba resulta yun ng pagtitiwali ni Satanas sa sangkatauhan? Oo nga. Totoo yan. Tama po. Tama ang sinabi mong yan. Ang mga tao ngayon, naghahangad ng kasikatan at sumasamba sa kapangyarihan. Walang sino man ang gustong maghanap ng katotohanan. Halimbawa na lang ang CCP. Ba't nila sinisira ang mga simbahan at inuusig ang mga Kristiyano? Ba't dapat magsabit ng watawat at litrato ni Xi Jinping ang mga simbahan? Gusto nilang ibawal ang pananalig sa Diyos at sambahin na lang natin si Satanas. Tama. Tama. Yung katotohanan nakagawa ang CCP ng ganong kasamaan gamit ang kapangyarihan nila. Ang nagpapatunay na pag ang namamahal ay isang taong sumasamba sa kapangyarihan, lalabanan nila ang Diyos. Kaya kung di natin tatanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, siguradong hindi tayo madadalisay. Napakaraming mga mananampalataya ang naghahangad ng pangalan at katayuan imbis na hanapin ang katotohanan. Kaya nagiging antikristo sila at huwad na lider. Yung naghahangad ng katayuan, galit sila sa katotohanan at lumalaban sila sa Diyos. Aalisin sila ng gawain ng Diyos at di tatanggapin ang kaligtasan niya. Totoo yan. Kung hindi natin naayusin ang ganun tiwaling mga disposisyon, hindi tayo karapat dapat na maging leader o maglingkod sa Diyos. Oo. Totoo nga yan.
Parehong nakakatakot ang kasikatan at katayuan. Mula nang manalig ako sa Diyos, nagtuon ako sa paggawa at pagiging isang leader. Akala ko kung pagbubutihin ko at makukuha kong suporta ng mga kapatid, sasangayunan ako ng Diyos, maliligtas at papasok sa kaharian ng langit. Kung iisipin yun ngayon, paano ako naging ganun kahangal at kaignorante? Wala akong ideya kung anong kalooban ng Diyos. Gaya ng sabi ng Panginoong Hesus, maraming magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, di ba nanghula kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may di ko kayo nakilala, magsalayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasan. Amen. Tingin ko nauunawaan ko ng mga salita niya. Ang mga salitang yun ang paalala at babala sa atin na naghahangad ng katanyagan at pakinabang. Pagmamahal to ng Diyos. Oo, tama yun. Ganun nga. Ang pinakamahalaga para sa mga nananalig sa Diyos ay tapat na paghahanap sa katotohanan. Tanggapin ang paghatol ng Diyos at malinis ang katiwalian natin. Salamat sa Diyos. Talagang pagbabago ng disposisyon sa paghanap ng katotohanan. Oo. Sister Yang, paano mo dinanas ang paghatol ng Diyos ng hinagad mong pangalan at katayuan? Pwede mo ba yung ibahagi? Oo, pakibahagi mo sa amin. Sige lang. Sasabihin kong naging karanasan ko. Maraming taon na nang maging leader ako ng iglesia. Masigasig ako sa gawain dahil may katayuan ako. Pag may anumang problema ang mga kapatid ko, nakakahanap ako ng salita ng Diyos para ipangbahagi. Hindi nagtagal, nagbunga ang gawain ko at inayunan ako ng iba. Kaya akala ko magaling ako sa trabaho ko, isang tunay na leader. Naisip ko, dapat mas magsikap ako para baka sakaling marekomenda ako para ma-promote. Sa pagtatrabaho lang ako nagtuon at nagpapasikat ako minsan para mas mapansin. Hanggang nakaramdam ako ng kadiliman sa loob ko. Di ako naliliwanagan ng salita ng Diyos at walang liwanag ang pagbabahagi ko. Puro doktrina lang yun. Hindi ko malutas ang anumang problema ng mga kapatid. Kahit na anong pilit ko, di ko alam ang sasabihin ko. Doon ko na lamang nawala sa akin ang gawain ng banal na espiritu. Matapos yun, tinanggal ako. Nakaramdam ako ng matinding lungkot nun. Parang wala akong mukhang ihaharap. Talagang ang miserable ko nun. Nagnilay-nilay ako at nagbasa ng salitang ito ng Diyos. Masyadong iniidolo ng ilang tao si Pablo. Gusto nilang lumabas at magbigay ng talumpati at gumawa. Gusto nilang magtipon-tipon at mangaral. Gusto nilang pinakikinggan sila ng tao. Sinasamba sila at umiikot ang mundo sa kanila. Gusto nilang magkaroon ng katayuan sa isip ng iba't natutuwa sila pag pinapahalagahan ng ibang imahe nila. Pag-aralan natin ang likas nilang pagkatao mula sa mga pag-uugaling ito. Ano ang kanilang likas na pagkatao? Kung ganito talaga silang kumilos, sapat na yan upang ipakitang sila'y mayabang at hambog ni hindi man lang nila sinasambang Diyos. Naghahangad sila ng mas mataas na katayo at nangangarap. Magkaroon ng autoridad sa iba, naariin sila, at magkaroon ng katayuan sa isipan nila. Ito'y isang klasikong larawan ni Satanas. Ang namumukod sa kalikasan nila'y kayabangan at kapalaluan. Ayaw nilang sambahin ng Diyos at nais nilang sambahin sila. Ang gayong ugali ay makapagbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw sa kalikasan nila. Amen. Amen. Bumaon ng salita ng Diyos sa puso ko. Nalantad ako dahil sa mga salita niya. Lagi kong gustong magtrabaho at gusto kong napapaligiran ako ng iba at sinasamba nila. Kapag pinakikinggan ako ng iba, hindi maipaliwanag ang saya ko. Ayokong maging isang leader lang ng iglesia. Gusto kong mas tumaas pang ranggo ko para mas marami akong makontrol na tao. Anong pinagkaiba ko kay Satanas? Oo. Mayabang si Satanas at gusto niyang umangat para maging kapantay siya ng Diyos. At ako, ganun din ako kayabang. Wala akong takot sa Diyos sa puso ko. Gumawa ako para sa Diyos para magpasikat, para tingalain at sundin ako ng ibang tao.
Ginawa ako nung parang si Satanas, isang taong lumalaban sa Diyos para sa katayuan at mga tao. Ang Diyos ang lumikha, makapangyarihan at marangal, pero nagkatawang tao siya bilang karaniwang tao. Mababang loob at nakatago sa mga tao. Nagtiis siya ng matinding kahihiyan para gumawa at iligtas ang tao. Oo. Mayabang ang mga tao, mapanghimagsik at di makatwiran, pero hindi niya sila tinalikuran. Mas maliit pa sa alikabok. Tiwali at marumi. Nahumaling ako sa paninindak sa iba. Mayabang talaga ako't kasuklam-suklam. Wala akong kabaitan o katwiran. Habang lalo kong iniisip yun, lalo akong nahihiya. Labis akong naghanap ng pangalan at katayuan. At gumawa ako para lang makamit ang mga yun. Okupado ako sa sarili kong gawain. Napaglaban lang sa Diyos. Doon ako nagsimulang magsisi at kamuhian ng sarili ko. Kaya nagdasal ako sa Diyos. Hiniling ko sa Kanyang parusahan ako kung sakaling maghangad ulit ako ng pangalan at katayuan. Simula noon, nagtuon na ako sa paghahanap ng katotohanan. At pag naiisip kong katayuan, nagdarasal ako tinatalikdan ng sarili. Siniguro ko na rin na ilantad ang sarili ko at hiniling ko sa iba na bantayan ako. Nagsimula akong magbago ng di namamalayan. Wala na akong pakialam sa pangalan at katayuan. Mas dalisay ng saloobin ko sa gawain at mas palagay ng loob ko. Ano mang tungkulin ang binigay sa akin ng bahay ng Diyos, tinanggap ko yon bilang utos ng Diyos at ginawang makakaya ko. Ang ninanais ko lang ay mapalugod ko ang Diyos. Amen. Pagkatapos naging kalmado na ako't payapa. Talagang malaking tulong sa amin ang pagbabahagi mo. Dati, inamin ko lang na likas na mayabang ako at naghahangad ako ng katayuan. Pero di ko naunawaan ang diwa ng paghahangad ko ng katayuan. Pinangatiwiranan ko ang sarili ko sa ganong bagay. Akala ko wala yung epekto sa tungkulin ko, na hindi yun masama, na magagawan ko yun ng paraan sa hinaharap. Ngayon, nakikita ko ng napakadelikado ng satanikong kalikasan kung paghahangad ng katayuan. Tama. At kung di hahanapin ang katotohanan, baka malabanan ko ang Diyos o magkasala sa disposisyon niya. Kahit gusto ko yung kontrolin, di ko kaya. Mahalaga para sa nananalig ang hanapin ang katotohanan at tanggapin ang paghatol ng Diyos. Totoo yan. Totoo yan. Magtutuon na ako sa salita ng Diyos, magninilay sa sarili, at susundin ko ang pagkastigo at paghatol ng Diyos. Kung hindi, hindi ako kailanman madadalisay sa satanikong disposisyon ko. Oo. Bilang isang nilalang ng Diyos, dapat hangarin ng tao na gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos. At hangarin ng mahalin ng Diyos ng walang ibang mga pinipili. Dahil karapat-dapat sa pag-ibig ng tao ang Diyos. Ang naghahangad na magmahal sa Diyos ay di dapat maghanap ng pakinabang o ng kanilang personal na inaasam. Ito ang pinakatamang paraan ng paghahangad. Kung ang hinahanap mo ay katotohanan ang isinasagawa mo. At kung pagbabago sa disposisyon ng natatamo mo, kung gayon tamang landas ang landas na tinatahak mo. Kung nakakaranas ang mga tao, hanggang sa araw kung kailan ang pananaw nila sa buhay at ang kabuluhan at ang batayan ng pag-iral nila'y nabago na. Kapag naiba na sila hanggang sa kanilang buto at naging ibang tao na, di pa to di ka panipaniwala. Ito'y malaking pagbabago, isang kamanghamanghang pagbabago. Tanging kapag ikaw ay hindi interesado sa katanyagan at kayamanan, katayuan sa lapi, kasiyahan at karangalan ng mundo, at madaling napalalampas ang mga to, magkakaroon ka ng wangis ng isang tao. Ang mga magagawang ganap ay isang grupong tulad nito. Nabubuhay sila para sa katotohanan, nabubuhay para sa Diyos, at nabubuhay para sa kung anong makatarungan.
Ito ang wangis ng isang tunay na tao. Ito ang kaliwanagan mula sa banal na espiritu. Oo, totoo yan. Salamat. Sige. Mga kasama, oras na para bumoto. Sige.